Okay, so ito na po ang iniintay ng iba. Ayan mga kababayan, nagsalita na po si Presidente Bongbong Marcos tungkol sa mga sinabi ni Sara Duterte kasi napakarami po nagtatanong Diba? Marami po nagtatanong, bakit tahimik ang presidente? Bakit hindi pagpanagutin ni Presidente Marcos itong si Sara Duterte dahil sa mga pinagsasabi? Unang-una, pinagmumura siya kung ano-ano sinasabi. At itong huli, death threat na po ang pinag-uusapan. So, ito, hindi na po nakapagpigil ang ating presidente. Nagsalita na po siya. Pakinggan po natin yung kanyang sinasabi pagkatapos gawa natin ng reaksyon kung ano masasabi natin mga kababayan dito sa naging pahayag ng ating Pangulo, Presidente Bongbong Marcos, dun po sa mga patutsada ni Sara Duterte. Alright, so ito, pakinggan po natin. Alright. Ayan. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutok pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Okay, so yan. Alright. Okay. Ayan mga kababayan, ano ang sa tingin ninyo? Ano masasabi ninyo? Yan sa pahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Well, ako sana lang sana yung sinabi niya na hindi niya to palalampasin. Sana totohanin. Hindi yung puro salita lang. Kasi sabi ko nga yung awayan ninyo sa politika, ang kawawa po nito kaming mga Pilipino, kaming mga taong bayan. Kami po maapektuhan, hindi naman po kayo
So, etong sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na hindi niya palalampasin, sana lang maging aksyon. Maging kumbaga, hindi lang yung salita lang. Dapat magkaroon ng aksyon. At mukhang mukhang namang seryoso ang ating presidente. Ano ba mga aksyon? Ano ba ang sa tingin ninyo? Ano ba ang abangan natin mga aksyon? Malamang pwedeng kasuhan itong si Vice President Sara Duterte. Anong pwedeng ikaso? Death threat, mga kababayan. Ano pa? Pwedeng yung pag-aalsa. Kasi biro mo, presidente. Kasi pag sinabing presidente, may hawak yung bansa eh. So, may gusto mong pabagsakin itong bansang ito. Dahil dun sa threat mo sa presidente. Hindi lang pati presidente, pati yung asawa niya na hindi naman na kasama diyan sa gobyerno. Pati Speaker of the House. So, yan mga kababayan, ako delikado. Delikado po, meron pong kalalagyan nitong si Sara Duterte. At hindi lang po, baka sabihin nila impeachment. Sa tingin ko, this is more than impeachment. Impeachment kasi matagal pang proseso yan eh. Kaso, malamang makasuhan si Sara Duterte. At siguro, impeachment, pwede na impeachment kasi ground for impeachment na ito mga kababayan. Napakalinaw naman eh. Na ito po ay ground for impeachment. Ito pong ating Vice Presidente, hindi po yan ang mandato niya. Kasi kung babasahin niyo po yung mandato ng Vice Presidente, kinakailangan niyang sumuporta sa lahat ng programa ng Presidente. Hindi po kumontra at pagbantaan pa ang buhay ng Presidente. Yan po ay salungat na salungat. At yan po ay labag sa batas mga kababayan. Napakalinaw naman eh. Napakalinaw. Kaya yung mga ordinaryong Pilipino, sila mismo nagtatanong, bakit tayo pa kumili sa presidente? Ba't tayo pang kasuhan yan? Ba't tayo pang impeach yan? Ito na, mga kababayan, nagsalita na si Presidente Bongbong Marcos. At sabi niya, hindi niya palalampasin. So, abangan natin ang mga susunod na hakbang ng ating gobyerno laban kay Sara Duterte. Hindi na po ito, kumbaga talagang wala na po itong unity team. At nagsalita na si Presidente Bongbong Marcos na itong dramang ito ay dapat matapos na. Dahil nakakasira na ito sa ating bansa. Hindi na po nakakatuwa itong nangyayari. Kawawa po tayong mga Pilipino, pinagtatawanan na tayo sa ibang bansa. Kaya kinakailangan kumilos na ang presidente. At pagdating naman sa mga suporta, nakikita naman natin itong mga Armed Forces of the Philippines, PNP, ay talagang nakasuporta kay Presidente Bongbong Marcos. So yung mga sinasabi nila ng grupo nila Sara Duterte na mga DDS, na mga mag-people power, mukhang naman yan. Mukhang malabo at hindi mangyayari. At kanina, panayang narinig ko dyan po. Kasi nandyan ngayon mga kababayan si BP Sara Duterte sa house eh. Nandyan po siya ngayon. Silipin ko nga. Tingnan natin. Alam ko nandyan siya sa house. Nagsalita nga siya. At narinig ko, alam niyo mga kababayan, puro rule of law. Puro rule of law ang narinig ko. Ngayon ito na ang sinasabi. Ito na ang totoong rule of law, mga kababayan. Ito na yung rule of law. Dahil ikaw ay nagsalita ng mga ganyan, mga pagtatangka sa presidente, mukhang ipapatupad na ni Presidente Marcos yung rule of law. At itong rule of law na to, mukhang tagilid. Ibig sabihin, alam mo, itong si Vice President Sara Duterte. Pwede kang matanggal sa pwesto, pwede kang makasuhan administratively, pwede ka rin kasuhan ng criminal charges. Nabanggit Presidente Marcos this is a criminal act. So, ayan ay criminal case, criminal charge. So, abangan natin mga kababayan na mangyayari kung ano po maging kilos ng gobyernong Marcos laban kay Sara Duterte. Dahil po dun sa pagmumura at pagtatangka
o death threat sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng Speaker of the House. Alright, so yun lang mga kababayan, dito naman sa Committee on Good Government and Public Accountability, ito naman tuloy-tuloy naman sila sa pagtatanong dito sa mga resource person doon sa 4 na binabantayan ngayon ni Sara Duterte. Nasa Codely lang si Sara Duterte. At siguro kapag mayroong matinding tanong, saka siya magsasalita. Talagang binabantayan niya. Baka may magkamali, mahirap na eh. So yun, mga kababayan, nagsalita na ang ating presidente. Abangan natin ang susunod na kabanata, mga kababayan. Kung ano ang susunod na hakbang ng Marcos government. Dito nga sa sa threat na nalaman nila from Sara Duterte herself at talagang binroadcast pa sa social media ng live. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Abang-abang lang po tayo, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.